Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, trending online ang social media break ng OPM singer-songwriter na si Denise Julia. Ito ay sa gitna ng usap-usapan na pagiging quote-unquote unprofessional ng singer na ibinunyag ng celebrity photographer na si BJ Pascual kamakailan. Sa Instagram story, inanunsyo ni Denise Julia na siya ay magdi-detox sa digital world at babalik na lamang next year. Sabi niya, quote-unquote, and that's officially my last post for the year. Socknet break starts now. Detoxing from the digital world, apps deleted, focus restored. Say niya sa post na iyon. At dagdag pa niya, we'll be back next year. I love you guys. Yan ang kanyang Instagram story. At nag-ugat ang pansamantalang pamamaalam ni Denise sa social media sa naging revelasyon ni BJ sa isang online podcast. Dahil yan sa tanong kung sino ang maituturing niyang worst person to shoot. Dito ay diretsahang binanggit ni BJ ang Gen Z OPM singer ngang si Denise Julia. Bungad ni BJ, quote-unquote, nang gigigil pa din ako. At pagkwento niya, si Denise Julia, I have heard so many things about her. I guess medyo kasalanan ko rin that I still took the job. And it was more like a passion project because her manager JV called me many times, like would message me on Instagram. And so we had a meeting. At ayon pa sa celebrity photographer, ang dalaga mismo ang lumapit sa kanya upang makipag-collaboration sa isang album cover at music video. Ngunit, question daw ng team ng singer ang anyay expenses. Kaya nagkansela ito ng biglaan a day before ng kanilang shoot. Ang kwento pa ni BJ sa nasabing podcast, quote-unquote, ang babayaran na lang nila is manpower and materials. There is no talent fee. This is charity work na. At pagpapatuloy pa ng photographer, sabi ng manager ko, they want to cancel the shoot. The reason was nag-flake daw yung hairstylist nila. This was already 10 p.m. Ang call time namin is 6 a.m. Kinabukasan, siya na tinutukoy si Denise ay 8 a.m. How many hours na lang before the shoot? We have been setting the set since 4 p.m. pag babanggit pa niya sa nasabing podcast. At ibinahagi din ni BJ na tinanggihan din ng kampo ng dalaga na magbayad ng cancellation fee dahil ang sinasabi nila ay hindi pa natatapos sa kanilang negosasyon. At dahil daw sa nangyari, ibang celebrity raw ang kanyang na-shoot upang hindi masayang ang inihandang set sa araw na iyon. Pero hindi ito ang unang beses na naharap sa kontrobersya ang singer dahil ang ilan sa mga kanta nito ay binabandera binabandera nito ang sexual objectification at queer baiting sa kanyang musika at ilang pahayag. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, ibinahagi ng direktor na si Cathy Garcia Sampana ang bagong career nito ngayon. Ito ay ang pagiging pinuno ng isang talent management company. Ito ay ang clinic na itinuturing niya ngayong quote-unquote baby. At pinasok niya ang mundo ng talent scouting at hunting upang makadiskubre ng mga bagong talent para sa entertainment industry. At isa sa mga pumirma ng kontrata sa nasabing talent management company ay ang sikat na singer at actress na si Frenchie D.
Siyempre, nagpasalamat siya dahil pinagkatiwalaan siya na mapasama sa mga pool of talents ng naturang management company na pinamumunuan ni Direk Cathy. At kabilang din sa mga pool of talents ng clinic ay ang rapper at musician na si Jade Aban na isa ring teacher, si Ronan, si Richard Salazar na isang singer-songwriter. At ayon kay Direk Cathy, sa paghahanap ng talents, hindi raw personality ang unang hinahanap niya kundi attitude. Pwede naman daw kasing ma-improve ang itsura at talento, pero ang ugali at attitude ay mahirap daw baguhin at kontrolin. Say pa ni Direk Cathy, ang pinakaayaw niya sa mga nakakatrabaho ay yung hindi nakikinig daw at laging late sa shooting. At nasasayang daw kasi ang oras ng lahat ng involved sa production kapag may pasaway na artista. At syempre naikwento rin, naisegue na rin ng box office director na si Cathy Garcia sa pana ang isang hindi niya malilimutang tagpo noong nagsisimula pa lamang ang love team ng dating magkasintahan in real life na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ibinahagi rin ng director kung paano niya pinagsabihan at quote and unquote pinaghiwalay ang ex-couple na sina Catherine at Daniel nang una niyang ma-meet ang mga ito sa story ko ng seryeng Got to Believe. Habang nagbibigay raw siya ng instructions ay napansin niyang nagbubulungan itong sina Kat at DJ kaya sinita niya ang mga ito at sinabihang maghiwalay muna ng upuan. At syempre marespeto naman daw na naghiwalay ang dalawa at mula noon ay nakikinig na ang dalawa sa lahat ng instructions niya. At syempre, aminado rin si Direk Cathy na may mga pagkakataong nai-stress siya sa kanyang mga artista habang nagsushooting, kabilang na dyan ang mga talents o yung mga extra. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.